tinanong ko, ikaw ba, di ba? Bay, ito isa ko kayo. At lahat naman kayo naging agree. Ngayon ba ang tanong, ulitin ko, kayo ba ay bukal sa puso ninyo yung naging desisyon mo, Bay? Kasi kung hindi bukal sa puso ninyo, walang problema kay Kuya. Ibabalik ko yung sahod mo. Di ba, Mrs. Ka-Business, ano? Sa kanila naman yun. Nasa inyo yun. Nasa inyo yung pagdidesisyon. Kasi kami, kailanman hindi namin kayo kayang tiisin. At hindi namin kayo kayang pagdamutan. Pero mo 14,000 may higit na yung subscriber nyo. Diba? Ang bilis. 14,000 mahigit na subscribers. Tapos ipagpapalit mo rin sa nagkomento ng ilang piraso, 10, 20 na nagkomento ng negatibo, parang hindi makatwiran. Samantalang ang daming mahanga sa inyo eh. Huwag mo silang ipagpalit doon sa nagkomento lang na ilang tao. Good morning po, mga business. Yun na, mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes namin minamahal. Yun na, Bay Papaya at saka si Junjun ay makakasama natin ngayon. Meron lang ilang mga mahalagang pagbibigay linaw, ano po, at magbibili na rin. Magbibiling kami ni Ate Ka-Business sa kanila. Dahil sa napanood kasi namin yung vlog nyo, Bay. Yung ano bang vlog yun? Ikahanapin ko ha. Mga ka-business namin minamahal, bahagi pa rin po ito nung monitoring. Monitor natin sa nagiging takbo ng mga YouTube channel ng aking mga kagwang. Ito ay bahagi pa rin po ng pagmamalasakit, no? At syempre, paggabay. Ganito kasi, ngayon ibinablog namin ito para maipagbigay alam sa lahat ng mga ka-business natin na kami sa parte namin ni Ate Ka-Business ay hindi kami patulog-tulog sa pansitan. O ibig sabihin ay hindi po kami pabaya na pagkakailangan merong ipaalala ay agad-agad gagawin namin, magpapaalala kami. Kasi mahirap po kasi mga ka-business na yung bang basta na lang natin sila na pabayaan kung ano yung gusto nilang gawin sa kanilang YouTube channel na ibig sabihin ay para bagang wala na kaming pakialam. Hindi naman sa nangingialam kami o pinangingialaman namin yung gusto nilang i-vlog, hindi ganon. Ang concern natin dito ay yung mga patungkol dun sa basher. Yun po mga ka-business. Kasi naaapektuhan din kasi yung damdamin namin ni Ate Ka-Business. Dahil itong napanood naming vlog na parang nangungonsumi kayong dalawa sa inyong mga basher. Ano ba nangyari sa inyo? Junjun, bye. Sa akin naman po yun. Bakit pati yung pagsuot ng jacket, bakit pati yun ay nami-mention nyo sa inyong vlog? Ang ibig bang sabihin, bakit kayo nangonsumi? Kayo, binigyan namin ng YouTube channel dahil sa kayo ang magiging influencer. Kayo ay content creator, kayo ang susundan o hahangaan. Di ba, idol? No? Ngayon, ibig ko sabihin, nakatawag ng pansin sa akin dito na saan na ba yung vlog niya? Hanapin natin. Saan? Alam mo talaga. Yan. Ito yung may title na salamat po sa lahat, KB family, sponsors, viewers, subscribers.
kasi ayun, hindi naman kasi kami masyadong sa pagkain talaga mga ka-business. Mga tuyo-tuyo, ayun, paborito. Pero syempre, dito din naman namin makakalimutan talaga na once nga na makatulong din baga. Yun bang, yung po ba, sa pagtatapos niyo po ng video, Pinagkilit niyo po. sobrang salamat po talaga sa inyong mga ka-business. Grabe. Ako yung suporta niyo po sa amin. Maraming salamat po. Syempre sa ating mga bashers kasi isa kayo sa... Ito, siyempre sa ating mga bashers, parang ano bang gusto niyo magkaroon ng fan page ang mga basher? Ibig sabihin, lahat tayo may basher, okay? Pero you don't need to mention on your vlog na kailangan pabambatiin natin yung mga bashers, no? Dito kasi the way na nagpapahayag ka, Junjun, this is not a joke, no? Hindi ka nagbibiro dito, di ba? So, ang ibig ko lang sabihin, pwede yung magbati-bati ka ng basher, pero in the way na nagbibiro ka lang, just to, para mapangiti mo yung mga viewer mo. Pero sa pagkakataong ito, seryoso si Junjun. So, ang gusto ko lang ipaalala, lahat tayo may basher, no? Hindi na kailangan pambatiin mga basher, okay? Kasi iba ang bashing sa constructive criticism, di ba? Naipaliwanag ko na dati yan. At yung constructive criticism kasi, yun yung mga bagaman pinupuna ka, pero andoon yung pagpapayo o pagbibigay ng suggestion na mas mainam ko anya kung ganito ang gawin ninyo, no? Ngayon, kung tatanggapin mo lang, titingnan mo ng positibo yun, may matututunan ka kasi doon. Sa bashing kasi, sa basher, walang ibang alam gawin yun kundi magsalita ng hindi maganda sa inyo, sa atin, na mga vlogger o content creator, di ba John? No? Walang ano yun, walang pakundangan yun. Basta ang talagang gusto lang gawin nun, mabusit at maasar ka. Kasi sasabihin niya, yun ang basher. No? Pero yung constructive criticism, yan yung mga pumupuna sa atin na may kaakibat na pagpapayo o suggestion. No? Na kapag ka inunawa mo at nilawakan mo ang iyong isip, ay mapapansin mo na, teka, may punto rin siya. Di ba no? Minsan doon tayo nakakakuha ng nakakakuha ng mga magaganda pang mga pamamaraan, ideya, nakakatulong sa madaling salita kung titingnan natin ang positibo. Magkaiba yun, no? Yun. At Ano ba, nagpatatag sa amin bilang tao, siguro yung mga pagkakamali namin through bash, or siguro yung iba, constructive criticism gaya ng sinasabi ni Kuya. Yun yung naging motivation namin para mas lalo namin pabutihin yung pagpa-vlog at saka yung pag-aano namin mga ka-business, yung pagiging tao namin, mapagbuti pa namin lalo. At unang-una talaga sa Panginoong Diyos. Sa Kanya lahat ng Papa Deeds. Sobrang thank you po talaga sa inyong first family kasi grabe yung pagmamahal at yung suporta nyo. Ramdam na ramdam talaga namin. Alam? Ay, bago disclaimer, ito. Bali. Ayaw nyo pa rin. Yun at yun pa rin yung gusto. Ito po yun mga kabisnes naming minamahal. Disclaimer, panoorin ng buo ang video bago mag-comment ng di maganda. Salamat. Yun ang title, disclaimer, panoorin ng buo ang video bago mag-comment ng di maganda. Okay? Well, anyway, ito, karapatan nyo naman ito. Kailang ako, nag-guide lang ako bilang guardian ninyo, no? Yung babanda nagsimula, ito si Junjun dito. Oh, grabe. May pakis pa. Kaso nga lang,
Ay, ito naglakad ng papeles. business. So yun, kasi kaso ko. Tapos, kasi mga ka-business, ang sabi ko kay Bay, try natin din sa, nakapag-apply ako sa online. Ang problema naman, sa ID ko is may, Ito John, linawin ko lang tama yon na magtulungan kayo sa inyong YouTube channel, no? Pero ang YouTube channel na Kagwang by Papaya Official ay YouTube channel na ibinigay ko kay Bay Papaya, no? Hindi sa'yo. Tama yon, matulungan mo siya siguro sa ibang aspeto kagaya na sa editing, no? Tapos yung pagka-advise sa kanya off-cam na by mas mainam siguro kung ganito yung atake mo sa pagbablog. Ang ibig ko sabihin, hayaan mong dumiskarte si Bay sa sarili niya. Na ibig sabihin, hindi ibig sabihin na totally hayaan na hindi mo na pupunahin kung may nakita kang mali. Hindi ganun ha. Ang ibig ko sabihin, siya ang pangunahin na dapat ay siya ang vlogger dito eh. Diba? Siya ang vlogger dito. Ngayon, Bay, ikaw naman, i-enhance mo yung sarili mo. Huwag mong, paano ba yun? Yung bang, sanayin mo. Huwag kang maiilang, huwag kang mahihiya. Yung pagiging Bay Papaya, yun ang ilabas mo. Kasi yun ang hinahanap at yun ang kilala ng viewer. No? Ilabas mo. middle name. Kaya ayun, hininga na naman ako ng, pina-fill up lang ako, tapos hininga na ako Kasi hindi mabuti. Oo, tama yun, Jun. Kasi hindi masyadong bihasa si Bay magsalita, magpaliwanag, no? Pero ano bang ibig sabihin nun? Hayaan na lang natin siya na hindi siya masanay. Diba dapat sanayin natin si Bay, no? Diba? Diba, Bay? No? Other IDs at saka police for NBI clearance. Sabi ko, ang hirap naman nun. Mas mabusisi siya kaysa sa video. So, ginawa ko na. Nag-compare mo yung anong bago yung isa? BPI. BPI, shoutout BPI. Shoutout BPI. Medyo mag-ingat tayo sa ganun yun ha, kay may mga reputasyon niya mga tawag nito, may mga reputasyon niya mga iniingatan. Yan, Bangko de Oro, di ba? BDO, malaking bangko yan yun, BPI. Kumbaga, baka ma-misinterpret at baka may makapanood na taga BPI, di ba, ma-question tayo, no? Kasi sigurado yan, meron silang sariling polisiya at meron silang sariling pagpapaliwanag sa bagay na yun, no? Di ba? Baka ma-misinterpret. Ingat lang, yun lang naman ang sa akin. Ayun, yung sa video na lang ang pre-nasis ko kasi police, barangay clearance lang naman. So yan, napunta kami ni guys sa barangay. Bayad lang ng ganon. Binibigyan ka na, hindi, binibigyan na agad ako ng form habang Hindi! ATM. Bali, ano lang po itong ginawa ko mga ka-business ATM card. Kasi mga ka-business yun na print, kailangan ko itong i-process bago kami mag-start. Naparin po kami ng siguro mga sakit lang. Hindi naman po kami makita sa mga vlog nila kuya. Hindi naman makita sa kami. Pero, yun na lang po mga ka-business. Siguro ano lang, kung makakapunta mo kami doon sa ka-business house, hindi po buong araw. Kasi syempre, ito mga ka-business ito po yung realidad talaga. Yung paghahanap po ng matutulungan or yung pag-i-scout ay sobrang hirap talaga mga ka-business. Hindi po basta-basta yung maghahanap ka na matutulungan. Kailangan mo muna ang business Kilatisin. Umuulan? Yeah, umulan. Umulan na tayo. Pamanggap lang pag natulungan mo na, nag-aantay na lang ng kailan balikan. Parang kumbaga ikaw na yung bumubuhay sa amin na dito.
sumamat talaga pakiramdam ko kasi init, tapos biglang umulan. Kaya kumakat masakit lang po. Hindi naman po kami makita sa mga vlog nila kuya or namin. Hindi naman po siya katulad ng kila Intoy na sobrang wala lang views. Ito, Jun, pasensya ka na Jun, medyo pupunay kita rito ha. Huwag niyo i-compare, no? Yung inyong views sa kapwa ninyong kagwang. Maging masaya tayo kung halimbawang merong mas umaangat. Kasi kapatid niyo naman yan eh, no? Ang views namin is sakto lang, tsaka hindi naman po ganun kasi kalaki yung revenue ng mga pa-business sa totoo lang. Realidad po to baka hindi po ganun kalaki talaga. Kaya kailangan namin pagsumikapan kasi syempre magpapasok na naman po next month. Papasok na naman po si Kuy Kuy. Jun, Mrs. Ka-Business, may gusto kang magitin. Hindi, yung tanong ko lang, yung realidad na hindi ganun kalaki. Parang, ang pagkakaintindi ko, yung naging sweldo nila, hindi ganun kalaki. Hindi, ang ibig ko kasing sabihin doon, Hindi yung totoo. kasi kine-question kasi nila na akala siguro ng iba na malaki yung sinasahod talaga. Di ba nga yung sahod namin na yun is 3 months yun. Medyo matataas pa kasi views namin noon. Unlike ngayon kasi ang views namin mostly naglalaro sa 5K pababa or minsan 7K, ganun. Which is, lang naman siya, kung nung sa revenue, sobrang liit talaga. May iba kasi nagpo-question lagi sa comment section. Ano ba yung question nila? Bakit dapat daw araw-araw pa rin kami pupunta dito, unahin nga daw namin ang ka-business, bago kami mag-vlog ng sarili namin, gano'n yung may isa kasing comment doon na doon talaga ako parang nasaktan talaga kasi sabi niya talaga na yun ba parang dinidiktahan niya ako na sabi niya may ganun pa siya na go to ka-business, sabi niya pinapasakit mo lalo ulo ko Junjun, go to ka-business house, help Mrs. Ka-Business, gawin mo ano doon, kailangan unahin nyo ang ka-business, mag-vlog muna kayo doon, magpakita kayo doon, hindi porket nakita kayo sa live, ganyan. Parang ang sakit lang ba na dinidiktahan niya na, yun nga. Hindi, ganito yun. Maaari siguro ang ibig sabihin ng ating ka-business follower na yun, o viewer, ay ito thinking ko ito na maaaring meron silang isipan na sa kabila na meron na kayo sarili mga YouTube channel, ay dapat lang para sa kanila na nakikita pa rin nila kayo dito sa ka-business house. Ngayon ganito po mga ka-business, pagbibigay linaw po. Sila meron ng sariling YouTube channel at yun nga po, noong nagkaroon ng sahuran time, no? Ay nakita natin kung gaano kasaya si Bay Papaya, Buknoy, tsaka si Intoy na voluntary, no? Voluntary nilang sinabi, pinahayag, kasi nagtanong ako patungkol dun sa kanilang sahod, kung okay ba sa inyo yung ganong suggestion nung binasa ko, no? Suggestion ng ka-business na wala na kayong sahod sa PBO at asikasuhin nyo yung inyong sariling YouTube channel. So, sa pangunguna ni Buknoy, si Buknoy ang unang nagsalita, no? Ay sinabi niya na, okay yung kuya, tawag nito, gamitin na lang yung sahod sa pantulong, idagdag sa pantulong. Ngayon, ganito, mga ka-business naming minamahal, tinanong ko, ikaw ba, di ba? Bay, isa ko kayo. At lahat naman kayo naging agree. Ngayon ba ang tanong, ulitin ko, kayo ba ay bukal sa puso ninyo yung naging desisyon mo, Bay? Opo, yan. Bukal sa puso mo yun? Bakit umiiyak si Junjun? Kaya talaga kasi yung viewer. Ha? Pag-inis kasi yung viewer. Yung ibang viewer, yung comment. Ha?
Ganito, John. Tayo, ayun ba, maliwanag, bukal sa puso niyo yun. Kasi kung hindi bukal sa puso ninyo, walang problema kay kuya. Ibabalik ko yung sahod mo. Di ba, Mrs. Ka-Business, ano? Sa kanila naman yun. Nasa inyo yun. Nasa inyo yung pagdidesisyon. Kasi kami, kailanman hindi namin kayo kayang tiisin. At hindi namin kayo kayang pagdamutan. Yung sa amin lang, nabanggit kasi doon sa sahod time at yun ang ibinulalas ninyo eh. Hindi naman galing sa akin yun. Ako, naging masaya ako kasi aminado rin naman ako na medyo hirap talaga ang sahod ng ka-business official ngayon. At ikaw, alam mo kung gaano kalaki yung nawala. Dahil nakikita mo yung sahod ko di ba? Nakikita mo yung sahod ko sa YouTube. At ganun po kasi kami rito mga ka-business. Transparent kami. Pagdating maging sa mga revenue na yan. At yung, eto parang problemado kayo masyado rito. Kailangan talaga pumayod na makapag-vlog kami, kapag-upload, tsaka yun nga yung... Eto, tama ito na dapat araw-araw may upload kayo dyan. Pero hindi ibig sabihin na gagawa kayo ng content, video ninyo ay yung tungkol sa pagtulong, puro pagtulong. Hindi naman ganon ang ibig sabihin ng mga viewers natin. Ang ibig nila sabihin, pwede kayong pumunta rito sa ka-business house at mag-vlog kayo rito, welcome kayo. No? Alam mo, halimbawa, nagmagandang loob kayo riyan. Halimbawa, naghugas ng pinggan. No? Halimbawa lang. O, hindi kayo nagluto. No? Pag mamagandang loob yun bagaman hindi namin inuutos, pero yun ginawa ninyong kusa, sobrang sarap sa puso nun Di ba mga ka-business? Sobrang napapasaya nyo kami sa ganung bagay. Ngayon, yung mga ganung gawin ninyo, pwede nyo i-vlog yun. Para maipakita nyo sa mga viewer na yung inyong pagmamahal at malasakit sa ka-business family, nandyan pa rin. No? Hindi ibig sabihin pupunta kayo rito tapos kung kailan magbablog si kuya saka lang kayo maisasama sa frame o hindi kayo masasama sa video, hindi ganon. Pwede kayong mag-create na sarili nyong vlog dito sa ka-business house para hindi na kayo gumastos muna, di ba? Ngayon, gawin nyo, kagaya niyan, may tinulungan kayo ba? Yung Inglesero? O, kala nyo, hindi ako nanonood ng vlog nyo ha. Kala nyo ha, lahat ng mga kagwang pinanunood ko ang vlog ninyo. Akala nyo ha, kasi mahirap na patulog-tulog sa pansitan. Alam nyo kung gaano kayo kamahal ni kuya. Ayaw kong mawalay, no? Ayaw kong masyado akong kampante na meron na palang hindi maayos na mga pamamaraan ng pagbablog ay wala akong kamalay-malay. Ayaw ko ng ganon. At wala akong layunin na kay pangialaman doon sa mga bagay na hindi naman dapat punahin, no? Yun lang ang concern ko rito. Okay, so John, paminaw, tingin ka kay kuya. Bye. Kayo ay vlogger. Kayo ay influencer. No? Hindi marapat na yung sa comment section, kung ano yung nabasa yung komento roon, yun ang susundin nyo. Kayo nga influencer, bakit kayo ang na-influensyahan noong mga nagko-komento roon sa comment section? Hindi marapat yun, ha? Hayaan mo sila kasi ganito, di ba? What you see is what you get. Kung ano kami, kung saan kayo komportable, kung saan kayo masaya. Ha? Hindi yung pati pagsusuot ba naman ng jacket, may komento roon, kailangan ninyong sundin. Kakairita kasi siya doon, paulit-ulit siya yun. Minsan kasi, ang buhay. minsan kasi Ma. nagtatalo kami. Kaya, Mrs. Ka-Business, parang sabi ni Mrs. Ka-Business, ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari? Hindi, sakit kasi ng braso ko sobra. Mama Ka-Business, itong mga anak mo, merong nagkomento sa comment section na pinunay yung pagsusuot ng jacket ni Bay. Diyos mio, Marimar. Ano ba jacket? Alam, sa totoo lang po mga ka-business. Hindi siya Ako hindi talaga ako nakakapanood. Ako talaga. Kasi maraming ano dun sa... Kailangan ko yung sa mga messenger po kasi kaya hindi Siya. talaga ako nakakapanood.
hindi wala tayo manood ng mga comment. Na ano ko lang din kay Papa, anong jacket? Hindi ko alam bakit. Hindi kasi merong isang viewer na pinupuna o meron siyang sinasuggest patungkol sa jacket. Ngayon sila naman, alam nila sa sarili nila na hindi sila komportable doon pero pinipilit nilang gawin para lang doon sa komento. Which is mali, di ba? Mali yun, John. Kayo ang influencer, kayo dapat ang magbigay influensya. Ganito kasi yung comment na niya sabi niya, Junjun, ikaw, laging bago mga damit mo, samantalang si Bay, yung jacket niya daw, ang tagal-tagal na daw, yun na lang daw paulit-ulit Yung niya sunod na jacket na yung una nating punta ng Lanao. Yung Yung kulay blue. Doon komportable si Bay. Sa jacket na yun. May ganun talaga eh. Ako, itong shirt ko, pansinin nyo, lagi kong suot to. Mga ka-business. Basta, hindi mo ako mapapasuot ng damit na hindi ako komportable. Yun, doon siya komportable. Yeah, Kaya naman bumili ng jacket eh. Baka ano lang ba? Yung suit siguro ni Bay na yun. Marumi? Hindi. Ba't labahan? Hindi, ako hindi yan, bago Ano na lang ba? siguro? Bagong laban naman pala eh. Hindi naman sinasabi na hindi komportable or what. Kung ano yung, kasi siyempre nga naman, kung nasuot mo na, nakita na sa frame, matagal na. Tama naman din, huwag nang isuot. Minsan mo lang isuot, pero yung mga, kasi siyempre talaga pansinin naman na talaga. Kasi marami naman po talaga jacket doon sa bahay eh. Yun talaga gusto ko. Ano na kasi yun, Bay? Napapansin na kasi. Parang nagsawa na sila eh. Oo, baka naman na kasi. Wait, Mrs. Ka-Business, pasensya ka na ha. Kasi ikaw naman, katulad guys, sabi mo kung saan komportable, never mo sabihin yon. Kasi mali yun. Kasi, ikaw ba kung gusto mo, ang maiksi mong suot, gano'n? Kasi yun ang komportable mo, hindi ka na pwedeng Hindi, iba naman yung mahalay na pananamit. Diba? Mali yung pananalita mo na yun, saan ka komportable. Hindi, ang ibig kong sabihin, Diba? Tama ako? hindi, ang ibig kong sabihin, Mrs. Ka-Business, yung tinutukoy mo naman yung mahalay na pananamit o hindi Yun nga, sasabihin ng tao, doon po ako komportable, ano Hindi, magagawa? jacket yung pinag-usapan. Ikaw, inuumpisa mo yung short mo eh. Ito short ko. Sinali mo ba yung sarili mo? Hindi, cargo shorts ito eh. Oh. Cargo shorts. Angkop naman ito sa pagbablog, di ba? Oh, ang pinag-uusapan kasi natin, damit, jacket. Hindi yung mga damit ni Junjun na may iksi, nakasando. Paano ko sabihin ni Junjun, doon po akong komportable. Ay, hindi. Iba ko sa... Komportable ka ba doon, Jun? Dati yan. Dati yun. O ngayon, hindi na. Hindi Kaya kasi mali din, mali yung termino gano'n. tumitin na. Mukhang mag-aaway kami ni Mrs. Mali kasi yung termino gano'n pa. Kung saan ka komportable. Diba? Okay, sige. Sorry. Oo, sorry. Tapos gano'n din ba, yung sinasabi naman na nagko-comment na dati iba pa kasi nasuot naman. Nga naman yun. Okay. Meron naman din na iangkop mo rin. Siguro, minsan mo lang siya isuot, pero ipakita mo rin sa vlog na meron naiiba. Merong iba din na may bago kang nabili. Okay. Nag-gets ko na. May nagbigay naman sa'yo, ba't hindi mo isuot? Yes, nag-gets ko na, Mrs. Ka-Business. Salamat ha. Na para bagang siguro ay, bakit sumasahod ka na? Bakit hindi mo ba magawang makabili? Parang gano'n siguro, no? Tama naman yun, huwag nyo nang isipin mali. Sorry po, sorry po, ma'am. Hindi, pinaniniwala ko lang kasi ina-actimas ko sa isip ko, bakit na naman doon, di ba? Katulad nyo, may tumatawa. Pero huwag mong paalisin, huwag mong palapasin ng kwarto. Kasi doon kasi akong, doon ako, pag sumusot ako ng ibang jacket, parang, Parang siya nangangatig na. Anyway, ayun tuloy tayo mga ka-business, John. Tama naman din si ate ninyo, ha? Tama naman. At tawag nito, mainam nga rin siguro kung halimbawa may iba rin sila makikita. At dahil nga siyempre, sumasahod ka naman na. Tapos yun nga si Junjun nakikita pa iba-iba ng damit. Tapos ikaw yun at yun ang yung Pati damit. yung niya, yung basketball shirt, basketball na bigay ni Pops sa kanya. Pati yun, bakit daw ganun lagi suot ni Bay. Hindi ko man siya maano kasi, yun nga, gusto niya yung suotin niya, lang namang pigilan ko.
Sinasabihan ko siya, pang magpalit ka naman ng ano pa yung dami naman t-shirt doon. Kaso yun talaga yung gusto niya. Ano po ang magagawa doon? Tapos itong mga problema nyo sa bayarin ng bahay, bayarin ng kuryente, no? Lahat tayo mayroong mga tinatawag na obligasyon, pananagutan. Wala naman sigurong hindi nagbabayad ng kuryente at ng bahay kung hindi nangupahan. At kahit nga sarili mong bahay, mayroong kang amilyar na binabayaran, no? Ibig sabihin, yung mga ganong mga pangangailangan at saka responsibilidad natin sa ating pamilya ay common na yon. Ibig sabihin ay talagang dapat lang. Ngayon, tayo kasi nasa pagtulong, no? So, hindi mabuti na ikaw ay nasa linya ng pagtulong tapos ikaw pala ang daming problema. Ikaw pala ay walang pambayad ng kuryente. O ibig sabihin ng problema sa pambayad ng kuryente. Kumbaga, bilang isang influencer, parang ang hirap maging ang hirap paniwalaan na kayo ay tumutulong sa kapwa na higit na nangangailangan kung kayo pala ay ganoon ang sitwasyon. Excuse lang po, Amit. Sige. Excuse lang po. Hindi ka galit sa akin. Hindi pa. I love you. Po. So, ayun po, mga kabisnes namin minamahal. Alam natin yung sitwasyon ni Burnok, diba? Ito yung halimbawa lang ngayon. Ganun din yan, dami rin pangangailangan eh. Pero hindi pa sumasahod yan sa YouTube. Ano lang tayo, maging masaya lang kayo. Enjoy nyo lang. At tawag nito, laging positibo lang. At huwag magpa-apekto sa mga sinasabi na negatibo o basher, no? Huwag kayo magpa-apekto doon kasi biruin mo 14,000 mahigit na yung subscriber nyo. Diba? Ang bilis. 14,000 mahigit na subscribers. Tapos ipagpapalit mo ron sa nagkomento ng ilang piraso, 10, 20 na nagkomento ng negatibo. Parang hindi makatwiran. Samantalang ang daming humahanga sa inyo eh. Huwag mo silang ipagpalit doon sa nagkomento lang ng na ilang tao, no? Ano pa, Mrs. Ka Business? Yun lang. Sa akin, Jun, siguro, sa mga negative na comment, huwag nyo na siguro pansinin. At never na rin kayo dapat magpaliwanag. Yes. Kayaan nyo na sila. Kasi, lilipas naman din yan. Ang tindihin nyo na lang basta sa sarili nyo, may nagawa kayong kabutihan at hindi kayo nandoko ng tao, hindi kayo, ang pagtulong nyo ay mula sa puso at isipan nyo at bukal sa puso nyo, never na kayo magpaliwanag sa mga bad comments. Never na. Kasi alam naman ng Diyos yun eh. At alam niyo naman din sa sarili niyo na hindi kayo nanloloko ng tao. Yun na. Huwag niyo napansinin yan kasi ano yan eh. Minsan kasi may pasok pa niya eh. Iya. Minsan kasi nag-aaway pa kami. Oo. Patayin mo muna yung kamera. Kasi may pasok pa niya eh. Kasi sa totoo lang, yun nga, yung sinasabi naman about sa jacket, tama naman din yun ba? Mag-suit ka na lang din ng iba. Kasi alam mo ba sa shooting, di ba, sa shooting, pagka nasuot na isang damit na yan, hindi mo na yan dapat suotin ulit sa next shooting kasi yun pa rin mapapansin. Ay, aray ko. Sinupunta kami ng SM. Sumasakit yung puso ko dun sa jacket. Puso mo bakit? Mahal. Seryoso. Na-high blood ka? Tawa tuloy yung mga doon. Isuot mo kasi sayang. Isuot mo yung mga binigay sa mga bago. Yung ano mo, yung Gap. Alam mo ba, Bay, sobrang tuwa ng mga sponsor natin kapag yung nireregalo nila ay sinusuot natin. Sobrang sarap sa pakiramdam nila. Kasi proud sila na nakikita po sa ating katawan yung mga naibigay nila. Business namin minamahal, patalastas muna po tayo sandali at narito po ang mga produktong ini-endorso ng Ka-Business Family. Papa Dins, please.
Ayun mga ka-business, ito po meron po tayong Shake White Coffee. Ito ang kape ng ka-business family. Kapag uminom ko nito talaga naman ang shake mo. Hindi lang shake, may puputi ka pa. Okay. Alright? At meron din tayong Glutagen. No, ito po ang aking tinitake kaya mapapansin ninyo ang aking balat ay nagbo-bloom. Pang-partner niya itong Pro Alka C, no? Meron po siyang alkaline mga ka-business. Pampalinis ng ating mga dugo, no? Meron din po tayong Himas. Ginagamit po ito sa pampahilo, no? Pang-massage. Pang-massage. Alright. Meron din tayong whitening lotion, ombre mga ka-business. At ang ibang mga produkto, Mrs. Ka-business. Ayan po, meron po tayong spirulina. Ito pong aming tinitake tuwing umaga. Spirulina, kapag gising po sa umaga, pwede na po ito i-take. Ito po ay nakakatulong sa weight loss. At ganoon din po sa may mga high blood po, pwede po siya. At ito pong serpentina para naman po sa mga diabetic po. Serpentina. Ito pong sabon namin po mga ka-business, niacinamide. Itong niacinamide po ay yung mga pang-close-close po ng mga pores po natin. Napakaganda po nito at saka nakakapagpaputi po mga ka-business. Yung niacinamide soap po. At meron din po tayong barley capsule. Kung meron tayong powder, meron din tayong capsule. Ito pong barley capsule po na ito ay nakakatulong din po sa pang-weight loss din po mga ka-business. Bago ka po kumain ay uminom ka muna itong barley capsule or ito pong powder. Yan din po yung ginagamit ng ating Kuya Buknoy. Yes, si Kuya Buknoy po mga ka-business ay mayroong colon cancer stage 3B at nakatulong po sa kanya ito. Nakikita naman natin sa ating mga vlog kung gaano kasiglang isang Kuya Buknoy. Oo. At meron din tayong Milky Fit na meron siyang chia seeds. Ito pong Milky Fit na to ay pag ininom mo po siya ay lagi kang busog mga ka-business. At meron din tayong Shield C, vitamin C na ka-business family. At syempre, pagka meron pa nito, siguradong protecto to. So yun ang mga ka-business namin minamahal. Papadin, saan ba mabibili ang mga produktong ito? Yung mga ka-business, mabibili po ang lahat ng mga produktong ito. Ang official website natin ay kabusinessofficial.com. Ayan po mga ka-business. Boss Editor, ayan po yung ating website. Lahat po yan ay mabibili ninyo doon sa ating online shop. Ito po, ayan ay nationwide, no, mga ka-business. Meron tayong COD, pwede rin po tayong mag-credit card or debit card payment method, no, mga ka-business. At po yan ay ginagamit ng ka-business family. Proven and tested po, mga ka-business. So yun mga ka-business namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Mag-avail na kayo ng mga produktong iniendorso ng ka-business family para mapanatili ang healthy ng buong pamilya. Okay. At hindi lang yun, syempre, nakakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Alright. Bira, tuloy na panunood! Bira. Pero, yun nga, sabi ko nga po, yun, suotin mo kahit mahal. Di ba? Ito sa puso, binigay ng ano yun eh. Gusto niya magpabiling jacket eh. So, Sponsor punta kami ng SM. Sabi niya, tag 2,000 plus mo, sabi niya, sakit. Hindi, yung suot mo Tapos, yung mga binigay sa iyo. Tapos hindi mabuti yung kung kasi influencer kayo eh. Kayo ang magbibigay impluwensya doon sa mga follower, no? Kaya nga sila follower natin eh. Kaya sila nagfa-follow kasi nai-impluwensyahan natin sila. May nagugustuhan sila sa na nakikita nila sa atin. Kaya sila follower. Kaya tayo naman influencer, content creator, vlogger, no? Hindi mabuti na yung mga problema, yun ang ating ibubulalas at yun ang mapapakinggan, maririnig ng ating mga follower, parang questionable. Kasi, paano mo i-follow itong tao na ito na, di ba, problema mo pala ito? Di bali, yung problema ng tinutulungan. Yung problema ng tinutulungan, yun ang ihayag natin sa vlog para makapagbigay sila ng kanilang mga suggestion. Pero yung problema natin sarili,
bayad kuryente, bahay. Given na yan, alam na ng lahat yun, ha? At yung inyong YouTube channel na sinasabi na dapat yung pag-usayan, pag-igihan, pagsumikapan, totoo yun. Kasi malaki ang potential ninyo, ha? At yung sabi nyo na kasi tawag nito, hindi naman ganong kalaki compare. Ano yung sabi mo dyan? Compare kila Intoy, huwag kang magbanggit ng ganon, ha. Palakpakan natin sila Intoy kung halimbawa mas maganda yung kanilang number of views at i-observe natin kung bakit at may awa ang Diyos, ma-adapt natin yon at maging tayo, tumaas din yung number of views, no? At kasi baka magkaroon ng maling isipan, misinterpret yung ating mga viewers na para bagang nagkakaroon kayo ng kompetisyon. Ayaw ko ng ganon, ha? Gusto ko intact yung pagmamahala natin bilang pamilya. Kung si ganito ay medyo nakakaangat, palakpakan natin, maging masaya tayo. At observe natin para maging tayo rin ay umangatin. Diba? No? Yun, ganon. At isa pa, yung tungkol dun sa sahod ninyo sa YouTube ay itong darating na sahuran na buwan. Patingin nga ng mo, YouTube studio mo. Huwag mong banggitin, ha? Pero po sa akin yung mga sinasabi nyo, hindi ganon realidad ang sweldo sa YouTube. Totoo yun. Kasi sa inyo yun eh, kung paano nyo i-handle yan. At buti nga kayo ay may natanggap na ng sweldo sa YouTube. Yung iba talaga, totally wala. Wala, as in wala talaga. So may ipa-plus ito dito, no? Hindi pa yata yan. Ito lang yata ang papasok. Ito. Okay. May tax kasi ito mga ka-business, may tax. Yun, so yun, ganito, mag-meeting tayo mamaya kasama sila Intoy, lahat para isang pasada na lang. Pansamantala ngayon ay at least naging malinaw, ha? Influencer kayo. Dapat ang ibigay nating influensya sa viewer ay positibo, ha? Palagi. Tapos sa Mrs. Ka-Business, by Papaya, John, merong yung binigay yung para sa pambira. Ito, taos puso kami nagpapasalamat doon sa mga bigas. Okay, ha? Maraming salamat, John. Kasi yan ay bunga ng inyong pagsisikap sa sarili niyong YouTube channel at hindi nyo kami nakalimutan. Mga ka-business, napakagandang gawi. At marami tayong mga kababayan makikinabang po niyan, lalo sa panahon niya napakahirap ng buhay. Salamat sa inyong dalawa. At dahil dyan sa kabutihan ninyo, ay meron naman kaming good news. Oy! May good news kami sa mag-asawa, mga ka-business namin minamahal. Go ahead, Mrs. Ka-business. Kulang ako yata may good news eh. Joke lang. Diba, ito po mga kabis ka lang. Makabisi tuloy. Mga ka-business. O yan yan, pera yan o. Pera? Mga ka-business, maraming salamat po kay Ma'am Lulu na nagpaabot po sa kanila ng 1, 2, 3, 4, 5,000 pesos para daw po ito sa school supplies ni Koy Koy, ni Kia. Kenzo, pagka papasok. Kasama si Kenzo? Hindi po eh. Si Denzel. Yun. Pinabot po niya ito kay Kilabay po. Sila po ang mag-vlog. Sa akin na po pinadaan ang sponsor. Yes. Kaya, ito pong 5,000, ito pong 5,000 pesos po na ito ay sila po ang nakakaalam kung saan po ito mapupunta po. Panoorin niyo po sa vlog nila. Panoorin po ninyo sa kanilang vlog. Hindi ko po sinabi na sa school supplies. Thank you po. Hindi ko naman sinabi na sa school supplies eh. Hindi, nabanggit mo. Hindi. Hindi, yung pag-initiate na lang noon. Sa kanilang vlog po
Yun yung pong mapapanood po mga Yes, ka-business. ma'am. Thank you so much po kay Ma'am Lulu. Ma'am Lulu, maraming salamat po. Thank you po, Manulo. Thank you po. At meron pa po, Ay, meron pa ba? ayaw na po niya magpabanggit ng pangalan. Anonymous na lang daw po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 pesos. Ito pong 10,000 pesos po na ito ay si Ma'am Anonymous po ay ibili daw po ng kanilang camera. Kasi daw po, napanood po nila sa nung ibinlog ako ni Bay, dumilim ang kanilang camera. Kaya Bay, ito ang 10,000 pesos para inyong ibili daw ng camera. Yan. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000. Ma'am Anonymous, thank you very much po. Ma'am Anonymous, thank you po. Ma'am, Diyos na pong bahala magbalik po sa inyong kabutihan. Tuloy-tuloy lang po ang suporta, ma'am, at saka God. Lagi po kayong mag-iingat dyan. And God bless po. I love you mga ka-business. Thank you po. So, ayun na. Anonymous, thank you po. Ma'am Anonymous, maraming salamat sa inyong malasakit po, sa aking mga kagwang sa tayon. Biyaya ang dumating sa inyo. At magkano yan? 15,000? 15,000. At saka may sinabi pa nga dun eh, natuwa din ako sa kanila by Papaya at Junjun dahil ang unang binira nila ay ang family ka business at nag-abot pa sa mga kasag. Oh, di ba? Nanonood ako nila. Thank you very much po, Ma'am Anonymous, sa inyo pong pag-appreciate sa aming mga kagwang. Thank you so much po talaga. Alright. Love you po. Thank you rin sa inyo, Kuya Ate. Walang ano man ba. Basta yun lang ba, enjoy lang ba. Ayaw kong nangungulsumi kayo. Ganun sa tila ko, nung consuming din ng YouTube. Kasi naapektuhan kami ba eh. Pasensya ka na. Naapektuhan si Kuya. Ayaw ko nang nagbablog kayo na yung bang mabigat yung loob. Gusto ko masaya lang kayo. Kasi kung hindi makakapagbigay sa inyo ng kasiyahan yung YouTube channel na binigay ko, kukunin ko yan. Kasi, para ano pa? Eh kung masaya ka naman sa dating setup natin, dito na lang tayo. Ha? Gusto ko masaya lang kayo, walang negative ano. Kasi nasasaktan kami ni ate.
isang panig nitong mundo, pagkat mayroon kayong harugo, mahal namin kayo.